Kailangan mo mag-take ng risk bago mo makuha yung relationship na gusto mo. Kaya lang naman sila nagme-message kasi na-stimulate mo emotions nila. Kaya mga ropa, huwag kayong maniniwala sa mga babae or don't fucking buy yung mga pagme-message nila na feeling nila nagawa nila yung the best. Ladies, kung feeling nyo sa pagme-message nyo, pukin ng ina, ang laki ng effort na nagagawa nyo, huwag kayong delusional. Ang mahirap kasi sa babae, kinukwenta nyo kung ano yung mga nagagawa nyo. Hey, what's up guys? Makulimlim na umaga sa ating lahat. Ewan ko kung bakit ako nakasalamin ba. Wala lang, parang may iba lang mga ropa, for the vlog lang. For the vlog. Pagbigyan nyo na. Minsan lang naman yan. Okay mga ropa, pag-usapan natin yung nag-DM sa atin sa IG. So may problema si Ea. Ang problema niya yung kanyang talking stage. So talking stage na daw sila for 1.5 months. And suddenly parang nagbago si Guy. Kasi maraming trauma si Guy sa mga Ea. So parang nagbago yung or nag-switch yung isip ni Ropa natin na parang ayaw niya muna. Gusto niya muna mag-focus sa sarili niya. Wow. Pero nagkakausap pa rin naman daw sila. Kaso nga lang, kung hindi daw mag-i-initiate si Ea, wala daw mangyayari na conversation. So ibig sabihin, si Ea yung gumagawa ng way para makapag-usap sila. So ang tanong ni Ea sa atin, mag-hold on pa rin daw ba siya dun sa lalaki? Or gusto pa rin daw ba siya nung lalaki? Well, hindi ako yung makakasagot niyan kundi yung lalaki na dinidate mo o yung ka-talking stage mo. Kasi unang-una, pwedeng may alam lang ako kung ano yung reason kung bakit nanlamig siya or ayaw niya na. Pwedeng sa una, napilitan lang siya. Pangalawa, hindi ka talaga niya gusto. Or meron siya nakita sa'yo na ayaw niya. Pwedeng super clingy ka at early stage of relationship or early stage of talking stage. So masyado ka nagiging clingy. Yun yung mga parang, kung ito kasi kung magbe-base tayo sa trauma ng lalaki, kung may trauma talaga siya sa mga bawat babae at na-attract ka niya, parang merong incongruence. Kasi kung traumatized siya sa mga babae, pwedeng andun pa rin yung pattern niya na magkamali siya sa iyo. Pwedeng hindi ka rin ma-attract sa kanya or pwedeng hindi ka ganun ka-attracted sa kanya. However, mukhang ikaw yung naghahabol at gustong-gusto mo tong lalaki na to. So para sa akin, ang nakikita ko, pwedeng nag-excuse lang siya na sa una, yes, gusto ka niya, tapos sobrang clingy mo, nawawalan siya ng gana. Ladies, kung ibabase nga natin dun sa trauma niya, kung alam nyo na ganito yung lalaki na may trauma sa mga babae, ayaw kasi pumasok sa isip ko or ayaw tanggapin ng sistema ko na yun ang idadahilan ng lalaki. Kaya gusto niya muna mag-focus sa sarili niya na marami siyang trauma sa babae. Tapos hindi ka niya mabigyan ng atensyon, which is na-attract ka niya. So parang may incongruency talaga eh. Di ba? So okay, ibase na lang natin doon sa trauma niya. Kung may trauma siya tapos naging clingy ka sa kanya, of course, iba talaga mapipil niya. Parang, wait lang anong nangyayari? Kasi hindi siya sanay na ganun eh. Baka sanay siya na siya yung nanghahabol. Baka sanay siya na siya yung naghahabol dun sa mga babae. Na ngayon, nagkabaligtad, ikaw yung naghahabol dahil nakinig na siya kay Suplado Moto. Ngayon namin na siya natutunan, baka ganun, di ba? Kaya na-attract ka niya. Pero yun nga, kung 1.5 months, napakabilis naman para, alam mo yun, mangyari yung mga ganyang bagay. Kumbaga, 1.5 months parang siguro makakaano pa lang kayo, tatlong date, di ba? 1.5. Depende sa how many times kayo magkita, or maybe 4, or maybe may nangyari na sa inyo pero wala pa rin relationship, or maybe sobrang landian yun na, parang talagang nagigigil lang kayo sa isa't isa, pwede pa yun eh. Pero yung 1.5 months, tapos parang nawawala na siya ng gana, there must be something wrong. Either, hindi siya ganun ka-attracted talaga sa'yo nung nakilala ka niya, or napilitan siya, na-push siya ng mga kaibigan niya, or pwedeng tinry niya lang muna. And it's hard for us to reject women, so kaya hindi namin sasabihin sa inyo. Kaya the safest way to say or to reject women is to say na we want to focus muna sa sarili namin. Diba? Bakit hindi mo ginawa yan nung single ka, Ropa? Diba? May mga lalaki kasi talagang pabigla-bigla din eh, or nadadala ng emosyon. Kaya nung nandun na sila sa sitwasyon, oh my God, ayoko pala nito.
ba, lagi ko sinasabi sa inyo, at least 6 to 12 months eh. Sa'yo naman 6 to 12 months, maghintay ka naman. 1.5 pa lang eh. Huwag ka naman masyadong clingy, di ba? Kung clingy ka man, huwag ka masyadong clingy. Kasi minsan, gusto ng lalaki, walang problema yon, because it's a sign na talagang you have a high interest sa amin or sa lalaki. Pero minsan, nakakaumay din. Especially kung, let's say, businessman ba yan? Nagtatrabaho ba yan? Or marami bang ginagawa yan? You need to consider kung ano yung ginagawa nung lalaki mo. Hindi pwede na gusto mong paikutin yung oras niya sa'yo. Di ba? Kaya nga dun sa ating previous post na bilang lalaki, hindi natin pwedeng ibigay yung oras natin sa mga babae most of the fucking time. Kung 16 hours tayong gising, at least 10% lang nun or 20% lang nun yung pwede nating ibigay sa EA. Maximum 20% kung hindi naman kayo mag-asawa. Di ba? Kasi hindi mo pwedeng ibigay lahat ng buong oras mo sa isang EA tapos napapabayaan mo na yung purpose mo o yung mga bagay na ginagawa mo. Yes, masarap sa umpisa, honestly. Pero once na na-overcome nyo na or yung may tinatawag tayong hedonic adaptation na pag nasanay ka na or nawala na yung excitement, babalik ka rin sa dati na you want something na parang nakaka-excite. So kung laging ibibigay din sa'yo ng lalaki yung oras niya, mawawalan din kayo ng gana sa amin. Okay? So kaya dapat, itry nating i-balance. Walang problema na minsan ibigay natin yung oras natin sa mga EA, talaga ibuhos natin, tapos bawi tayo sa sarili natin or bawi tayo sa trabaho natin. Diba? May gano'n naman, pwede naman yun eh. Or pwede mong i-balance hanggat kaya mo i-balance. Though sometimes yung pag-balance, nakaka-boring din para sa mga EA, pero para sa atin walang dating yun, 'di ba? Or para sa atin okay lang yun or normal lang yun, 'di ba? Ganoon tayo mga lalaki kasi mas priority natin lalo na sa mga lalaki na talagang mataas ang pangarap or madaming ginagawa sa buhay or mas pinupurso niya yung purpose niya kaysa sa mga EA. Hindi mo talaga maiiwasan na mawala ng oras sa iyan or hindi kanya talaga priority. Kaya sa mga EA dyan, piliin nyo yung mga lalaki na talagang kaya nyo i-tolerate yung ginagawa nila. Ngayon, para sa'yo, kung hindi mo kaya i-tolerate na ganyan yung ginagawa mo na ikaw yung nag-message sa kanya or ikaw yung nagkakamusta, then wag mong gawin. Di ba? Makipag-ano ka, kalimutan mo siya. Di ba? Makipag-iwalay ka na. Or titigil mo na yung kahibangan mo kung nahihibang ka. Pero para sa akin, 1.5 months, hindi mo masasabi na may ginawa ka ng effort. Para sa akin, ladies, kung feeling nyo sa pagme-message nyo, pukin ng ina, ang laki ng effort na nagagawa nyo, huwag kayong delusional. Dahil kailanman hindi mangyayari na sa pagme-message nyo, fully effort na kayo. Yung emotions nyo, feeling nyo, ganun. Pero ang totoo, tingin naming mga lalaki, walang kwenta yung ginagawa nyo. Kasi nagme-message lang kayo sa amin. It's a fucking maintenance. Kasi kahit sino pwedeng mag-message, kahit nga Globe di ba? Kahit nga Gomo, kahit nga Smart nagsasabi di ba? Oh, buti pa nga tong si Waze sinasabi na kung saan ako dadaan, may silbi. Ikaw nag-message ka lang ng ganito, ng ganyan, putya, feeling mo nagawa mo na yung the best. That's bullshit. Kaya mga ropa, huwag kayong maniniwala sa mga babae or don't fucking buy yung mga pagme-message nila na feeling nila nagawa nila yung the best. Tanginang the best yan, message lang. Kahit sinong babae kayang gawin sa'yo yun pag gusto ka. Kaya lang naman sila nagme-message kasi na-stimulate mo emotions nila and then they want to know kung gusto mo talaga sila. They want to qualify themselves na gusto pa kaya ako nito? Diba? Or natitrill sila na uy, parang hindi niya na ako hinahabol So subconsciously or in their sight, gusto naman nilang humabol or gusto naman nila na sila yung magbigay ng oras. Pero putya, kadalasan sa mga babae, feeling nila sa missed call, sa message, sa comment, sa like ng pictures mo, effort na yon? Effort na yon? Talaga ba? Talaga ba, tol? Hindi effort yun, ladies, okay? Kung nagme-message ka at hindi siya nagre-reply or feeling mo pag nagme-message ka lang, dun lang siya nagre-reply, ano naman? Di ba? Ang mahirap kasi sa babae, kinukwenta nyo kung ano yung mga nagagawa nyo. Uulitin ko, kayong mga babae, karamihan sa inyo, hindi ko nilalahat. Kinukwenta nyo kung anong ginagawa nyo sa aming mga lalaki. Hindi naman pwede yun, ladies.
Hindi pwede na kukwentahin nyo yung ginagawa nyo tapos isusumbat nyo. Dating is a fucking risk. Okay? Kailangan mo mag-take ng risk bago mo makuha yung relationship na gusto mo or bago mo makilala yung tao na gusto mo. Pwede ba yon? Ngayon, kung ang gusto mo, ikaw ang habulin at bigyan ka ng oras, pues gumising ka. Dahil yung mga ganong senaryo, sa movie lang nangyayari yon. At kung may ganun man sa realidad, hindi ka totoong gusto ng lalaki. Yaan yung mga lalaking white knight na nasasatisfied sila pag nakukonvince ka nila. Hindi yung meron silang personalidad na alam nila na magugustuhan mo. Gets? Meron akong personality na ganito ako mag-isip, ganito ako kumilos, ganito ako magsalita. This is what I can provide in the table. Di ba? So alam ko na pwedeng mas maraming ma-attract sa akin. Pero kung ang iniisip ko lang is makakuha ka, ganito, ganyan, ma-fulfill lang yung yung ego ko, or ma-boost lang yung ego ko, then that's a fucking white knight move. Gets? Yung mga lalaking sinesave yung mga babaeng galing breakup, tangina nyo. Gumising kayo, mga kupal. Pag ganyan ang mindset nyo, walang mangyayari sa inyo. Inuuna nyo yung isave yung EA. Sila nga naglagay sa sarili nila sa relasyon na ganon o sa sitwasyon na ganon. Ginagawa ba sila? Wala. Dahil nagbabase sila sa emosyon nila. Tapos ikaw to, nagpapaka-superhero. Puta, ang galing mo. Tapos pag hindi binigay yung gusto mo, iyak-iyak ka. Tapos nagiging bitter ka. Tapos nire-resent mo sila. Huwag ganun, Ropa. O yan ha, nakikita nyo, pantay lang po ang sinasabi natin. Balancing-balanse ha. Babae at lalaki. Sinasabihan natin kung ano yung mga dapat gawin. Okay? So sa'yo, kung gusto mo talaga itong lalaki na to, then do fucking something, man. Hindi pwede na babae ka, antay-antay ka lagi. Hindi pwede ganun. And my question is, kano ko ba ganda? Ibasa mo rin. Diba? Ibasa mo rin. That's a very practical advice. Hindi ka pwedeng maging delusional na hindi ka naman Miss Universe, pero kung umasta ka, yung mga preferences mo pang Miss Universe, pero sa tama. Kasi mahirap mag-attract ng lalaki na feeling mo, hindi, I can attract any guy. O di bahala ka. Naiinis mo, frustrate. The joke lang mga ropa. Okay, so yun nga, kung gusto mo talaga ng lalaki na to, do fucking something. Okay? Nagbigay ka ng effort. Ngayon kung talagang talo, di talo. Kaya nga, dating is a risk di ba? Hindi pwede na feeling mo lagi ka mananalo pag nakipag-date ka. Hindi ganun. Di ba? Ang mahalaga dito, natuto ka at nakilala mo tong tao na to at meron siya na ibahaging maganda sa buhay mo at meron ka rin na ibahaging maganda sa buhay niya. Ganun ang dating mga ropa. Okay? Well, yung bembangan, part yan kung gusto nyo. Gets? Lalo na kung talagang mataas yung interest mo sa isa't isa or mataas yung attraction niya sa isa't isa, hindi mo mawala yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag makikipag-date kayo, lagi presence you, emotional connection, and sexual possibility. Kasi pag wala yun, then mahirap. Hindi rin maganda yung dating. O hindi rin maganda makipag-date. Okay? Okay, sana may natutunan ka dito. Ha? At lagi mo itanim sa isip mo na hindi porket babae ka, wala kang gagawin, or hindi porket nagme-message ka sa aming mga lalaki is fully effort na yun. No, hindi. Text lang po yun. Kahit sinong babae kahit gawin yun. And you are replaceable kung gano'n lang yung kaya mo ibigay. Okay? So, anong gawin nyo dito mga ropa? Ang gawin nyo dito, huwag kayo kaagad jump and jump. Siguraduhin nyo muna yung babae. Kilalanin nyo muna ng at least 6 to 12 months bago kayo mag-jump. Okay? Or bago nyo talagang or kahit more than that, di ba? Bago nyo ibigay relationship or bago magkaroon ng dramahan na ganyan. Okay? Kasi masyado maaga yung 1.5 months po. Ano yan? Masyadong yan. Kakabanood ng K-drama yan. Okay, so guys, thank you so much. I'll see you guys next time. See you in my next vlog.